Amen. Magandang umaga po mga kapatid. Palapakan natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. At magandang araw din po sa ating mga viewers online, no? Lalo na po sa ating global, OCW Global, sapagkat sila po ngayon ay nakikinig sa ating broadcast. Amen po? Amen. And today is the first Sunday of the month of, ano po? July na. So, napalitan nyo na bang kalendaryo? Tingnan nyo po yung kalendaryo nyo, baka iba pa rin ang tinitignan. Okay. So, before we start, we'll be having a new topic and a new series entitled Legacy of a Good Leader. At ang part 1 po niya na ay Characteristic of a Good Leader. But before that, let me just give you some few reminders as always. Ano po yung number 1? Paki-silent ang cellphone. Bakit? Kasi to avoid distraction. But you can use your phone to take a picture because a picture is worth 1,000 words if you are not fond of making notes. Also, don't forget to invest and invite or bring a family or a friends sa atin. May dala po ba tayo mga kapatid? Huwag kayong papayag na wala kayong dala sa Panginoon. Can you amen? Invest and invite to their lives. Also, watch our online worship broadcast every Wednesdays, 6 p.m. and every Sundays, 8 in the morning. Also, isa pong palambing natin ang ating pong YouTube channel na The Master Teacher BS ay road to 1,000 subscriber. And we are now at 782 subscribers. Palapakan nga natin si Lord. Come on, no? So, tuwang-tuwa na tayo kasi dati 200 lang yan, 500, 600, ngayon 700 plus na. Konti na lang. Can you hear amen? So, please like, share, and subscribe. The Master Teacher BS. Paki-search nyo po yan. Okay. So, handa na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Handa na po ba? Okay. Kung handa na po tayo, upo ng maayos at tayo po'y magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Araw-araw mong sabihin. Because it is a declaration of faith to be spiritually well-fed, emotionally happier, and materially, financially super blessed. Dahil kanino? Dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Are you glad with that? Amen. Hallelujah. So, let's begin and start with our lesson. Ang ating pong topic for the first leg of this series is entitled, next po, The Characteristic of a Good Leader. No? So pag sinabing characteristic, ano po yon? Ugali, katangian. Amen mga kapatid? Tatanungin ko po kayo. Pakipatay na yung background ba? Gusto kong sumayaw eh. Yan. Mabuti ba at mabait ang inyong leader? And how good, no? Gaano siya kabuti at bakit, no? Kasi iba-iba tayo ng mabait eh. Tama ba mga kapatid? Tama po. And isa po sa natutunan ko sa aking buhay, and I'm always trying to apply it in my life is this. Next po, I've learned that being good is better than being right. Tama ba mga kapatid? Mas maganda na mabait ka, mabuti ka, kaysa ipagpilitan mong tama ka. Tama ba mga kapatid? Amen? Being good is better. It's better. Bakit? Kasi pag ikaw ay mabait, maraming pabor ang pupunta sa iyo. Mamaya papakita ko po sa inyo. Amen mga kapatid? Amen. You will find effective, competent, and good leaders everywhere, from the company boardrooms up to the ICUs of a hospital, libraries, senates, in the offices, and even in churches. But, however, good leaders are very few. Do you believe that? Kakaunti ang mga mabubuting mga leader. Good leadership in the ministry is crucial not only for ensuring for the organizational operation is smoothly operated and also fulfilling the mission, but also dapat ang church will be a source of inspiration and guidance and hope. Can you hear amen? Kaya pag ito'y napatakbo ng maayos, marami ang taong makikinabang. Amen?
A good leader, according to the Bible, is characterized. Ano ba yung mga ugali ng isang leader? Alam natin, may integrity, no? Mayroong humility, may love, may servant heart, lead by example, trustworthy, he prioritized the needs of others, hindi yung kanyang pangangailangan. Mayroon siyang discerning spirit kasi binubulungan siya ng Holy Spirit. Pag sinabing, Pastor, gusto ko pong ganito, ganyan, nadidiscern po ng pastor nyo yan. Amen, kapatid? Also, they are committed to spiritual growth. Can you hear amen? Naniniwala ba kayo na kaya kayo nag-church ngayon para kayo lumago? Amen, di ba? Mas maganda yon kasi we can inspire people to serve the Lord as well. Can you hear amen? So kaya tinanong ko kanina, mabait ba ang inyong leader? Because today, we're going to talk about a person named Apostle Paul. And sabi ko nga po, isa po sa bucket list ko kapag ako po'y nasa langit na ay pupuntahan ko sa mansyon si Apostol Pablo, yung mansyon niya. At anong gagawin namin? Magkukwentuhan kami sa mga experiences namin sa ministry. Why? Because I can picture out myself sa kanya. At nasasalamin ko po ang aking sarili sa ginagawa niya in terms of the ministry. Kaya po, next, in the booklet I wrote entitled Care Group, part number 4, ang lesson 11, entitled Loving Your Church Leaders. Doon po naisulat ko po yan. Nasabi ko, Lord, balang araw magkikita rin kami ni Apostol Pablo at magkukwentuhan kami ng aming mga experiences sa ministry. Can you hear amen? Amen. And in line with that, ay pag-uusapan natin ang Book of Acts chapter 20, and here's a narrative of a good leader. Sabi nga natin, good leader. Amen. So Acts 20 verse 17, sabi rito, from Miletus, Paul sent a message to Ephesus asking the elders of the church, ibig sabihin yung mga leaders or care leaders, to meet him. 18, when they arrived, he said to them, you know how I spent the whole time I was with you from the first day I arrived in the province of Asia. So sabi niya, nakasama ko na kayo since day 1 at alam niyo na iginugol ko na ang lahat ng oras ko sa inyo. Amen, mga kapatid. Verse 19, with all humility and many tears, I did my work as a Lord's servant during the hard times that came to me because of the plots of some Jews. No? Kasi may gustong pumatay sa kanya. Pero kahit nakaamba ang kamatayan, ginagawa pa rin niya na maglingkod at maglingkod sa kapatiran. Amen? 20, you know that I did not hold back anything that would be of help to you as I preached and taught in public and in your homes. No? Hindi ko pinigilan sarili ko kahit maraming pumipigil, pumupunta pa rin ako para mag-preach at mangaral ng salita ng Diyos sa bahay at sa iba pa. 21, to the Jews and Gentiles alike, I gave solemn warning. Then they should turn from their sins to God and believe in the Lord Jesus. 22, and now, in obedience to the Holy Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. No? So, binalaan niya lahat ng mga kapatiran na maniwala sa Panginoon, tumalikod sa mga kasalanan, at sila po ay patuloy na mamuhay para sa Kanya. At siya po ngayon ay pupunta sa Jerusalem, hindi niya alam kung anong kanyang kaihinatnan. Pero ang sigurado po doon, papatayin po siya pag nandun na siya. Verse 23, I only know that in every city, the Holy Spirit has warned me that prisons and troubles wait for me. Alam niya, naghihintay ang panganib. 24, but I reckoned my own life to be worth nothing to me. No? Hindi niya inaari na ang buhay niya ay mahalaga. Sige, patay kung patay, sabi nga niya. Bakit? Sabi niya, I only want to complete my mission. Bilang lingkod ng Diyos, may mission siya. At ang isang sundalo, kahit mamatay siya, basta matupad niya ang kanyang mission, it is a mission accomplished. Amen, mga kapatid? Anong pangalawa? To finish the work that the Lord Jesus gave to me. No?
para matapos ko ang pinapagawa sa akin ng Panginoong Hesukristo. Which is, ano daw yan? To declare the good news about the grace of God. Hindi kami nagpunta rito sa Pampanga para lang mamasyal. Kami ay narito para mangaral sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay ng good news, mabuting balita para kay Kristo ang lahat ng maniwala ay pupunta sa langit. Pumalakpak nga po ang lahat ng pupunta sa langit. Can you hear amen? Dahil sa kanyang biyaya. Sabi nga natin, biyaya. 25, I have gone about among all of you, preaching the kingdom of God, and now I know that none of you will ever see me again. So, I solemnly declare to you this very day. Sabi niya, if any of you should be lost, I am not responsible. No? Sabi niya, goodbye na to. Hindi na tayo magkikita. Kaya ngayong araw, sinasabi ko sa inyo, kung kayo man ay mapahamak, hindi kayo sumunod sa Panginoon, I will not be responsible. Do you hear that, mga kapatid? Amen po ba? Ang tagal na nilang magkakasama. Kaya kung mawala man si Pablo at hindi pa rin sila natuto, pag siya'y nawala, either by death, by sickness, or any circumstances, hindi na ito pananagutan ni Apostol Pablo. Amen, mga kapatid? Bakit? Verse 27, for I have not held back from announcing to you the whole purpose of God. It's very plain and simple. Kami po'y narito para mangaral. At ano yung pinapangaral namin? You are saved to serve. Amen, mga kapatid? And to give glory to God through your service. Tama po mga kapatid? Kayo ba iniligtas ng Diyos? At pagkatapos kayo maligtas, anong gagawin natin? Lingkod. Nasaan na tayo doon? Nasa kaligtasan pa rin ba o nasa naglilingkod na? Dapat naglilingkod ka na. At ang ikatlo ay to give glory to God. Amen mga kapatid? Na lahat na ginagawa mo rito, hindi dahil pinupuri ka o dahil may bayad, ginagawa mo ito dahil mahal mo talaga at pinapupurihan mo ang Diyos na buhay. Shout amen. Amen mga kapatid. 28. So, keep watch over yourselves and over the flocks which the Holy Spirit has placed in your care. Be shepherds of the church of God, which He made His own through the blood of His Son. No? Alagaan mo ang mga tupa sa church na yan. 29, I know that after I live, fierce wolves will come among you, that they will not spare the flock. Marami po ang sisira, marami ang mananakit sa inyo, kasamang mga tupa. Isa-isa kayong mauubos at mawawala. Sabi niya, pag nawala si Pablo. 30, the time will come when some men from your own group will tell lies to lead the believers away after them. So may mga magmamagaling. Sabi niya, magtuturo sila ng mga kasinungalingan. Wala naman sa Bible. At marami po ang maliligaw. Kasi makikita nila, mali na ata ang aming sinusundan. Do you get that mga kapatid? Amen? 31, watch then, magbantay. And remember that with many tears, no? Iyakin to si Pablo kahit matigas ang puso, no? At matigasing tao. Day and night, I taught every one of you for 3 years. Look at that. Pinagpuyatan ko kayo. Lahat ng mga itinuturo ko ay binibigay ko so that you can get the highest, the best, the right theology education possible. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga po kahit allowance ko, ginagamit ko, makapunta lang sa inyo. Kahit malayo, kahit delikado, kahit maggastos, ginagawa namin ang paraan para makarating sa inyo. Do you hear that mga kapatid? 32. And now, I commend you to the care of God and to the message of His grace. Sabi niya, itina-turn over ko na kayo sa Diyos, which is able to build you up and give you the blessing God has for all His people. Pag wala na siya, Lord, bahala ka na po sa kanila. 33, I have not wanted anyone's silver or gold or clothing. No? Sabi niya, wala akong hiningan ni isa sa inyo ng pera. Wala akong inutangan. Wala akong hiniraman. No? Siguro kung may nahiraman, ibinalik ito at doble pa, sobra pa. Tama ba mga kapatid? 34, you yourselves know that I have worked with these hands of mine to provide everything that my companions and I have needed. No? Nagtrabaho si Pablo para tustusan ang kanyang mga kasama at ang kanyang sarili.
Famous verse, Acts 20:35. Everybody, I have shown you in all things that by working hard in this way, we must help the weak, remembering the words that the Lord Jesus Himself said. Ano sabi ni Lord? There is more happiness. Ano yung Greek word? Makarios. In giving than in receiving. It is better to give than to receive. Amen na kapatid? Kaya kahit lingkod ka ng Diyos, hindi ka mapagmahal sa salapi, pero ikaw pa ang nagbibigay sa mga kapatiran. Do you get that, mga kapatid? And 36, when Paul finished, look at this, he knelt down with them and prayed. 37, they were all crying, nag-iyakan sila, as they hugged him, iyakap siya, kissed him goodbye, at hinalikan. 38, they were especially sad because he had said that they would never see him again. So the pain cut deeper, no? Mas tumakit ang kanilang damdamin. And so they went with him to the ship, no? Inihatid na si Pablo sa barko going to Jerusalem. Now, ang 1 million question ay, ayon sa nabasa nating kwento, mabait bang pastor o leader si Apostol Pablo? Mabait po ba siya? Yes, tiyak. Bakit? Umiyak eh. Niyakap siya, no? Bakit? Kasi mamimiss nila ng sobra si Apostol Pablo. Amen mga kapatid? Amen po ba? Now, alam ni Pablo na hindi siya magtatagal sa Ephesus. Amen mga kapatid? Alam niya ito at alam niya rin na hindi na siya babalik doon. At sakaling alisin man siya ng Diyos doon sa lugar na iyon, dalhin man siya kung saan nais ng Diyos, hindi na siya babalik. Pero isang magandang nakita natin at ugali ay ang bagay na ito. Kung hindi ka magtatagal, ibigay mo na ang the best mo. Can you hear amen? Amen ba mga kapatid? Sino ba sa inyo ang nag-iisip na siya magtatagal pa ng 100 years dito sa church na ito? 80 years, meron ba? 80. Mga kapatid, itaas natin ang ating, ay wag na lang. Sabihin sa katabi, mawawala ka rin. Kaya kung hindi ka magtatagal, ibigay mo na ang the best mo para sa Panginoon. Shout amen. Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Magandang isipin yon. Being a good leader, alam ko, hindi ako magtatagal dito. Pero kahit hindi ako magtagal, I want to live a legacy na makita nila mabait, masipag, at mabuting pastor, lingkod ng Diyos, ang iniwan ng Diyos dito. Can you hear amen? Amen po ba? So, question is, what are the characteristics of a good Christian leader? Now, take note of that. Christian leader. No? Hindi lang basta leader. Dapat Christian. Bakit? Dapat kilala niya si Kristo, may takot siya sa Diyos at naglilingkod siya sa Diyos ng walang bayad. Amen mga kapatid? Kasi ang mundo natin, iba eh. Ginagawa nilang leader ang isang tao kapag siya ay sikat, kapag siya ay mayaman, kapag siya ay influencer, o kahit pa pangit ang kanyang track record, okay lang. Bastang mahalaga ay kilala siya. No? At yung iba pa nga po, kahit hindi qualified, pinapasok ang leadership for the benefit or pakinabang. Amen na kapatid? Ano yung mga pakinabang? Pera, fame, power, possession, and all that. Tama ba mga kapatid? Pero ang hinahanap natin dito ay good Christian leader. Can I hear amen? Amen. At ang pinaka magandang lugar para maghanap ka ng good Christian leader ay saan po? Sa church. Tama mga kapatid? Do you agree with that? Hindi po sa ibang lugar, hindi sa labas, di na ako magbabanggit, baka mabash pa tayo. No? But I could say, kung gusto mo makahanap talaga ng naglilingkod ng tunay, mabait, mabuti, hanapin mo yan sa loob ng iglesia. Can you hear amen? Sapagkat sila po, una sa lahat, ay naglilingkod kahit walang bayad. Are you with me, kapatid? Now, ang salitang good ay ginamit po sa the parable of the talents. Do you know the story? Amen. Sa Matthew 25, may isang mayaman po na naglakbay. Tapos, tinawag niya ang kanyang 3 alipin, binigyan niya ng isa-isang talento ang bawat isa. Ano yung binigay? May 5, may 2, at merong tigi-1. Walang 0. Amen na kapatid? And they are given according to their ability, ayon sa kanilang kakayanan. Basahin natin. Matthew 25, verse 16.
The servant who has received 5,000 coins went at once and invested his money and earned another 5,000. No? Yung binigyan ng 5, kumita ng 5 ulit. Ganon din ang ginawa ng nakareceive ng 2,000. Siya ay kumita rin ng 2,000. Verse 19, talon tayo. After a long time, the master of those servants came back and settled accounts with them. 20, the servant who had received 5,000 coins came in and handed over the other 5,000. You gave me 5,000 coins, sir, he said. Look, here is another 5,000 that I have earned. Nakita niyo po siya? Ang mamang ito, anong napansin ninyo? Excited siya. Tama ba mga kapatid? Kasi tapat at mabuting lingkod siya. Nakita niyo po yun mga kapatid? Kapag ikaw ay nagtatapat at naglilingkod sa Panginoon, excited ka kapag may meeting. Tama mga kapatid? Lalo na sa mga leaders. Bakit excited? Excited mag-report kasi ang dami niyang gustong sabihin, ang dami niyang magagandang plano, future plans, accomplishments, suggestions. Amen mga kapatid? Sir, ito na yung kinita ko sa binigay mo sa akin. Are you with me? Mga leaders, care leaders, kamusta po ang inyong ministry? Hello? Kapag merong plano, exciting ang iyong ministry. Can I hear amen? May plano po ba kayo? Next Sunday, paulit-ulit lang yan eh. Brothers and sisters, magplano. Verse 21, next, dito na po yon. Well done, you good and faithful servant, said his master. You have been faithful in managing small amounts. Look at that. Maliit lang pala yung 5, di ba? 5, 2, tsaka 1. Yung 5, yun na yung pinakamalaki, pero maliit pa rin pala. Tama ba mga kapatid? I will put you in charge of large amounts. Come on in and share my happiness. So, dito na po ginamit yung word na good. Sabi nga natin good. Ang Greek word ng salitang good ay agathos. Tandaan niyo po yan. Everybody say agathos. Yan. Kaya pag may anak kayo, pwede yung ipangalan, di ba? Agata, agato, anything. It means what? Benefit, ano pa? Well, useful, salutary, pleasant, agreeable, joyful, ano pa? Happy, excellent, distinguished, upright, and honorable. Amen mga kapatid? So sa madaling salita, if you are good, if you are agathos, you have lots of benefits. Tama ba mga kapatid? You are well, you are useful, kagamit-gamit ka. You are valuable, no? Sinasaluduan ka, no? Saludo ako sa tao na 'yan. Napakasipag niyan, napakagaling niyan. Amen na kapatid? Pagka nilagay ka sa isang trabaho, alam ko, kahit iwanan ko 'yan, saludo ako diyan, gagawin niya. Can I hear amen? Amen po ba? Pleasant, you are agreeable, no? Gusto ka ng mga tao, you are joyful, you are happy, excellent, distinguished. Narami mga leader na kahilera, ikaw ang laging pinipilahan. Amen mga kapatid? Upright, you are strictly honest, and you are honorable. Amen mga kapatid? May nakatingin man o wala, nagsisipag siya sa gawain. Kaya ang daming pakinabang pag ikaw ay tunay na mabuti na lingkod ng Diyos. Can you hear amen? Ano yung Greek word? Agathos. Can you hear amen? Kaya po hinihikayat tayo ng Diyos na maging mabuti or good noon at ngayon. Can you hear amen? Sino sa inyo ang gustong maging mabait ng kanyang mga anak? Amen? No? Palapakan nga natin ng Diyos. Hinihikayat nyo ba silang maging mabait? Ikaw anak, magpakasama ka. Hindi. Magpakabuti. Tama mga kapatid? At ang Diyos Ama natin, ganun din. Noon at hanggang ngayon. Basahin natin. Deuteronomy 6:18. Ano sabi? Old Testament. Do what is right and good in the Lord's sight, so all will go well with you. Amen mga kapatid? Ang Diyos na ito na nagsasalita ay ang Diyos din na nagsabi sa bagong tipan, New Testament, Galatians 6:9-10. So don't get tired of what? Of doing what is good. Don't get discouraged and give up. Huwag kang susuko. For we will reap a harvest of blessings at the appropriate time. 10, whenever you have the opportunity. Sabi mo nga, opportunity.
Ano yung oportunidad na ito? We should do good, agathos, to everyone. Look at this. Especially sa katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Especially to the Christian brothers and sisters. Palapakan nga natin ng Diyos na buhay. Amen, mga kapatid? Nandiyan sa baba yung Greek word na sinabing, do what is right and good. Ang salita pong good dyan na ginamit po ay kalos, which means distinguished from agathos. Galing po siya sa agathos, which is properly beautiful, no? Figuratively, maganda. Sabi nga natin, maganda. Di ba? Lalo na po sa mga pelikula. Obviously, kapag maganda ang isang character, mabait yan. Tama mga kapatid? Kasi siya ang bida. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? At pero pag nakita mo naman, medyo pangit, yan ang kontrabida. Tama ba mga kapatid? So, kalos is associated with beautiful. Kaya pag mabait ka, ang tingin sa'yo, maganda rin. Can I hear amen? Amen po ba? Tama po mga kapatid. Kaya chance na natin gumanda. Magpaka-bait tayo. Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Magpaganda ka, magpabango ka. Anong gawin mo? Magpakabait. Sabi sa katabi, magpakabait tayo para sa Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Amen. So, let's study. What are the characteristics of a good Christian leader? There are top 10 characteristics or qualities of a Christian leader. Handa na po ba kayo mag-aaral mga kapatid? Amen. So, ang una po ay leading by example. Amen mga kapatid? Sabi ng iba, pastor, para sa leader pala yan hindi para sa akin yan. No. Dahil darating ang araw, magiging leader ka rin. Tama mga kapatid? Either sa school, pag ikaw ay naging pamilyado na, pag ikaw ay nagtatrabaho na, you will become a leader. So you need this. Sabihin sa katabi, kailangan mo ito. And what is number 1? You're a Christian. Amen mga kapatid? If you're a Christian, number 1, leading by example. Amen po ba mga kapatid? To lead, not to command. Amen po ba mga kapatid? Dapat ikaw po ang nangunguna to walk your talk. Amen po ba mga kapatid? At ito po ang top 10 qualities ng isang Christian leader. Ang isang matalinong Christian leader, hindi niya iniisip na mas magaling siya kaysa sa mga kapatiran. Tama ba mga kapatid? Amen po mga kapatid? Or mas marunong ako dyan Ako na nga lang? Hindi po. Mas marami akong alam na verse dyan. Hindi po. Dapat ang isipin niya ay intindihin, unawain ang mga kapatiran at ang mga struggle na kanilang kinakaharap. Can you amen? Amen po ba mga kapatid? Kagaya ng isang pulis, hindi po siya above the law. Ang isang pulis po ay under pa rin at sumusunod sa batas kahit na siya ay pulis na. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Amen. Ganon din po ang mga lingkod ng Diyos. Dapat ikaw mismo ang sumusunod sa iyong itinuturo. Ultimately, Christian leaders must follow the example of Christ. Ang tawag doon ay Christ-likeness. Sabi nga natin, Christ-likeness. Sabi po ni Apostle Pablo, 1 Corinthians, next, verse 11, chapter 11, verse 1, everybody. And you should follow my example. Bakit? Just as I follow Christ. No? Malakas ang loob ni Pablo. Sabi niya, sundin niyo ako. Bakit? Hindi niya binibida ang kanyang sarili dahil may kasunod. Sabi niya, sundin niyo ako dahil sinusunod ko si Kristo. Bakit? Kung ibinibida mo lagi ang iyong sarili, mapapagod ka. Amen na kapatid? Amen po ba? Babagsak ka rin kalaunan. Pero pag si Kristo ang iyong itinataas, brothers and sisters, sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya mong gawin ang lahat ng pinapagawa sa iyo ng ating Panginoon. Shout amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So may pinaguhugutan ka. Sino yon? Si Jesus Christ. Amen po. Do you get that? Okay, next, number 2. Ano po yon? Humility. Sabi nga natin, humility. Hindi mayabang. Tama mga kapatid? Hindi mahangin.
hindi madamot. Oh, take note. Bakit madamot, Pastor? Kasi di ba minsan pag madamot, mayabang naman ito. Tama ba mga kapatid? Hindi mataas ang tingin sa sarili. Hindi maselan sa mga bagay-bagay, kagaya ng ulam, sa lugar ng Bible study. Ano ba naman to? Ang gulo-gulo dito. Tama ba mga kapatid? Kahit pa nasa puno ka, nasa garahe kayo, tuloy pa rin ang gawain. Kasi you are humble. Amen mga kapatid? You have a humble mindset. Lingkod ako ng Diyos eh. Kahit ano pang naabot mo sa buhay. Amen mga kapatid? Amen po ba? Bakit tayo nagpapakababa? Bakit nga po ba? Kayo'y nagpapakababa para maabot ang mga nasa mababa. Amen mga kapatid? Amen po ba? Sino ba ang mga tinawag ng Diyos? Yung mga may sakit, yung mga may mabababa, yung mga makasalanan. Para sila po ay maabot din ng ating Diyos na buhay. Kinari, amen? Kaya pag leader ka, kahit ang taas na ng ranggo mo, naging bishop ka na, ang dami mo ng mga credentials, mga MBA, whatsoever, PhD, no? Ang dami mo nang nagawa sa ministry, sa buong bansa. Brothers and sisters, dapat po, stay humble. Sabi nga natin, stay humble. Amen ba? Amen po mga kapatid? Bakit? Look at this. Sapagkat may mas mataas pa rin sa atin. Tama ba mga kapatid? Sino po yung pinakamataas sa atin? Next po. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me? At babalik siya si Lord para ikaw ay managot sa iyong mga ginagawa. Can you hear amen? Amen. Pag sinabing humble ka, you are dependent on God. Tama ba mga kapatid? Kayang-kaya ko na yan. Ako po, si Pastor Gani, magsasampung taon na rito, I always struggle in doing my preaching. Sabi ko, Lord, ba't ganun? Dapat sanay na ako. Pero hindi eh. Tama lang yon. Okay lang na kinakabahan ka, okay lang na naguguluhan ka para magtiwala ka pa rin sa Diyos na buhay. Kinari, amen? Amen ba mga kapatid? Palapakan natin ang Diyos na buhay. And also, humility means acknowledging the contribution of others. No? Palapakan nga natin yung mga ginamit ng Diyos para maayos ang sahig na yan. Palapakan natin si Lord. Kilala niyo ang mga sarili niyo. Salamat po. Amen na kapatid? Kahit daldal kami ng daldal dito, kung wala namang tutulong, wala rin po yang magagawa. So we should not seek for power, we should not seek for recognition for ourselves, but rather, dapat ang may taas lagi ay ang paating Panginoong Yesus. Can you amen? Anong sabi ng Bible? James 4:6, isulat niyo po yan. But He gives us more grace. That is why the scripture says, everybody, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Amen na kapatid? Ayaw ng Diyos yung proud, yung mayaban. Pero yung mga humble, mas marami pang biyaya ang natatanggap ng lahat ng bababa ang loob. Shout amen. So stay humble. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Next, number 3, what is that? Everybody? Love. Sabihin nga natin, love. Yan. Kung may nagda-drive man sa'yo, kung may nagtutulak man sa'yo, kung may dahilan man bakit ka bumabangon, ginagawa mo ang ministry na ito, sana po ito ay walang iba kundi love. Sabihin mo nga, love. Amen mga kapatid? Sapagkat kung hindi mo mahal ang iyong ginagawa, mapapagod ka. Mahal mo bang Diyos? Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. So, willing ka na magstay dito kahit hanggang alas 5? Are you still with me, kapatid? Amen. Mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kapatiran, at mahal mo ang gawain ng Diyos. Can you amen? Amen po ba? Kung ang ating mga bahay pinapaganda natin, sabi nga po ng Bible, dapat mas pagandahin natin ang ating iglesia. Can you amen? Ang bahay niyo ba ay naka-aircon? Dapat ang gawain din ng Diyos. Are you still with me, kapatid? Bakit? Sa mga nagmamahal sa gawain ng Diyos. Are you still with me, mga kapatid? Amen. Now, bakit love? Bakit compassion ang nangunguna sa ating mga buhay? Sapagkat darating ang araw, dadami po ang unlovable people, problem people, mga pasaway sa loob ng church. And if that happens, dapat marunong kang magpatawad. Amen, mga kapatid? Forgiveness. Sabi nga natin, forgiveness.
At dito mo makikita na totoo talaga ang iyong paglilingkod kapag hindi na masaya ang paglilingkod, pero tuloy ka pa rin, nagpupunyagi ka pa rin, nagpupursigi ka pa rin, hindi dahil sa iyong natatanggap, kundi dahil mahal mo ang Diyos sa iyong buhay. Shout amen. Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Check your motives. No? Bakit ka ba pinapatayo dito? Bakit ka ba naglilingkod dito? Mahal mo ba talaga ang Diyos? Pag ikaw ba hindi na pinatayo, mag-church ka pa rin? Malalaman natin yan. Anong sabi ng Bible? 1 Corinthians 16:14. Everybody, sulat niyo yan. Do everything with love. Sabi ng Good News Bible, do all your work in love. Amen mga kapatid? Naglilingkod ka ba sa Diyos? Gawin mo na lahat na may kasamang pagmamahal. Do you love God? Amen. Are you still learning? Okay, next, number 4. 10 po ito. Number 4 is, look at this, integrity and ethics. Sabi nga natin, integrity. Sabi natin, ethics. Yan. Ito po, ang ibig sabihin po ng ethics, ito yung moral principles na ginagawa mo concerning doing what is right and what is wrong behavior. Ang pagpunta po ba sa church 30 minutes before ay magandang ugali? Sa trabaho po ba, magandang ugali na ikaw ay mas maaga? Amen. Tama ba mga kapatid? So that is what we call church ethics. That is called church discipline. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kaya pag nasa gawain ka na, nasa Lord ka na, dapat meron kang disiplinadong buhay. Tama po ba mga kapatid? Amen. And ang mga church leader natin are in the position to exercise their power and their authority. Siyempre, nakita mo, sabi ni Pastor, lahat tayo, ilabas natin ang laman ng ating mga wallet at ibigay sa Diyos. Marami ang nag-isip, ay sabi niya, ilagay daw. Hindi nilagay nga. Nung uwian na, walang pamasahe. Kasi nga, sinunod. Look at this, brothers and sisters. Integrity. Sabi mo, integrity. Dapat kung ano lang ang nakasulat sa Biblia, yun lang ang ituturo mo sa mga kapatiran. Shout amen. Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po. Bakit pinagtitiwalaan ka ng mga tao? Kaya dapat alam mo na ang iyong tinuturo ay galing lamang sa salita ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Why? Look at this. Tandaan nyo po ito. Trust is earned, not given. Can you hear amen? So never lose it. Amen mga kapatid? Amen po ba? Ang pagtitiwala sa iyo, na-earn mo yan kasi tama ang iyong ginagawa with integrity. Pero pag ito'y nawala na sa iyo, mahirap na itong manumbalik ulit. So trust is earned, not given, never lose it. Can you hear amen? Dapat ikaw ay trustworthy, ikaw ay truthful, ikaw ay tapat. You maintain ethical standards na dapat, pag ako'y nagpakanta, kahit hindi maganda ang boses ko, the best pa rin ang ibibigay ko. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Bakit? You have the ethical church standard. Consistent. Sabi mo nga consistent. No? Na ikaw ay, yung sinasabi mo ay ipinapamuhay mo. God is good all the time. God will provide. Amen mga kapatid? I am healed. Kaya pag tinanong ka, anong gamot ginagamit mo? Jesus lang. I am healed. Amen mga kapatid? Ito po bakit yung iba umiinom ng gamot? Si Pastor Gani ba umiinom ng gamot? Yes. Bakit? Sapagkat pag nag-init ka ng tubig sa kalan, ito ay kukulo. Tama mga kapatid? Minsan pag uminom ka ng gamot, pinapabilis lang niya ang epekto para makabalik ka ulit sa iyong ginagawa. Can you hear amen? Pero kung hindi ka naman nagmamadali, exercise your faith. Kaya kang pagalingin ng Diyos, ano man ang sakit karamdaman, sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na pinakamahusay na doktor. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. So, act your words, your faith in the Lord. Can you hear amen mga kapatid? Amen. Sabi diyan, trust is earned when words meets action. No? 9 na taon na nating dinideklara, in Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Tapos, ano kayang kakainin namin mamaya? Wala pa kami ulamin Dapat nagmamanifest sa buhay mo. Ayun na kapatid, na alam ko Lord, mamaya may pagkain na kami. Hindi magugutom ang pamilya ko. Hindi kami mamamatay sa gutom sapagkat ang Diyos namin ay Diyos na hindi nagpapabaya. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Sabi ni Apostol Pablo, look at this. 1 Timothy 4:16.
Everybody, be careful in your life and in your teaching. No? Look at that. Words plus action. Your life, your teaching. Amen mga kapatid? If you continue to live and teach rightly, tama, mabuti, you will save both yourself and those who listen to you. Kaya napakahalaga ng pastor na tumatayo sa ating harapan ay talagang dedicated sa salita ng Diyos. Can I hear amen? Amen po ba? Pag mali ang itinuro, mali ang naturuan. Do you get that mga kapatid? Kaya dapat laging tama ang iyong sinasabi at ang iyong ginagawa. Bakit? You will save both yourself and those who listen to you. Can I hear amen? Kayo ba'y kumbinsido na kayo ay niligtas sa biyaya lang? Pumalakpak nga pong lahat ng naligtas sa biyaya. Pumalakpak ang lahat ng naligtas dahil kay Kristo. Amen? At kayo ba'y naligtas para kayo maglingkod? Pumalakpak nga pong lahat ng naniniwala. So you see that? Yung buhay na yan ay dapat ipinaglilingkod natin sa ating Diyos na buhay. Can I hear amen? Do you want to become a leader? Do you want to become a good leader? Meron akong sinabi sa anak ko, si Anika. How can you rule a country if you cannot even rule yourself? Paano ka magiging leader sa school kung yung room mo ay hindi mo kayang pangasiwaan? Amen mga kapatid? Paano ka mangunguna sa isang bansa kung ang simpleng pagsasaing ay hindi mo ma-perfect? Are you with me mga kapatid? Are you with me mga kapatid? It means dapat self-controlled ka, yung personality mo may integrity, kaya mong i-manage ang iyong action, ang iyong emotion, ang desires mo. Bakit? Self-mastery. Kabisado mo ang sarili mo, alam mo ang kaya mong gawin at ang hindi mo kayang gawin at mga kaya mo pang gawin, higit pa sa iyong kaya. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Do you want to become a good leader? Let me share with you the 5 levels of leadership. Ay, nasa na, teacher? Ayan ba yan? Sige pa. Marami ba yan? Pati isa. Alright. Sige pa, sayang, nag-print po sana kami. 5 yan, marami yan sorry. We'll just give you later. Next po. 5 levels of leadership by John Maxwell. Ito po itinuturo sa mga companies, sa mga corporate world, at bibigyan ko lang kayo ng gist or pahapyaw. Sapagkat dito po natin makikita kung bakit sumusunod at bakit hindi sumusunod ang tao sa atin bilang leader. Level 1. Ano po yon? Position. Right. People follow you because they need to. Sumusunod ang tao sa iyo kasi ikaw ang pastor. It is your right. Amen mga kapatid? And it is the right thing to do. Do you get that mga kapatid? Ba't kayo sumusunod sa inyong boss? Kasi siya ang iyong boss. Level 1. Level 2 is, what is that? Permission. Relationship. People follow or respect you because they want to. Ba't ka sumusunod sa iyong boss? Ba't ka sumusunod kay pastor? You respect. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Relationship. Level 3. Ano yun? Production, result. People follow you because of what you've done to that organization of the church. Ano bang ginawa niyan? Grabe yan. Iniwan niya ang kanyang trabaho para maglingkod sa Diyos. Amen mga kapatid? Gusto ko rin na maglingkod kagaya niya. Can I hear amen? Amen po mga kapatid? That is what we call production or result. Ibig sabihin ay na-train mo sila. Amen mga kapatid? Amen po ba? Level 4. Dito po pala yun. People development. Sabi nga natin, people development. It means reproduction. People follow you because of what you've done for them. Ito naman yon. Natulungan mo sila, na-train mo sila bilang isang mabuting lingkod, at sila ngayon ay naglilingkod na sa Panginoon. Kaya amen? Hindi yung utos ko ng utos. Oh, gawin nyo yan, gawin nyo to, gawin nyo yan. Pastor, paano gagawin? Hindi ko rin alam, basta gawin nyo. Hindi po ganon. Amen na kapatid? There should be people development. And last, number 5, level 5. Ito yung dapat ma-achieve natin. Pinnacle. Sabihin natin, pinnacle. Pag tinignan sa dictionary, ang word na pinnacle, ibig sabihin po nito ay ang pinakamataas na uri ng respeto. People follow you because of who you are. Amen na kapatid? And what you represent. So kahit hindi ka na CEO, hindi ka na boss, hindi ka na niya manager, hindi ka na niya pastor, kapag nagkita kayo sa labas, ang tawag niya sa iyo ay Sung Sin Kim, no? Sa Korean. Ano po yan? Sir, boss. Bakit?
Kasi naitatak mo sa kanyang puso, nakita niya sa iyong buhay na ikaw nga ay tunay na leader sa loob at labas ng kumpanya at sa iglesia. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. So sana maabot natin ang level 5. Nasang level ka na? 1, 2, 3, 4, or 5. Ang goal natin ay maabot natin hanggang level 5 to become a good leader. Palakpakan natin ating Diyos sa buhay. Do you get that mga kapatid? O, pahapyaw lang po yon. Next, number 5. Next, growth toward, maturity. No? Gusto niyo bang maging mature o manatiling baby tayo? Saan maturity, pastor? In both physical and spiritual. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Sa spiritual na aspeto, nagbabasa ng Biblia, nag-aaral ng Biblia, at nananalangin araw-araw. Sino sa inyong nananalangin araw-araw? Taas nga kamay. Amen. Palapakan nga natin ang Diyos sa buhay. Sino naman sa inyo ang lagi nagbabasa ng Biblia? Taas ang kamay. Yan. Ang goal natin, ang bawat isa ay matuto ng spiritual na kayamanan mula sa Panginoon. Bakit? Sapagkat lahat ng mga Kristiyano ay namumuhay saan? Sa pananampalataya. Do you believe that mga kapatid? Na noon, nung wala kang Diyos, pag may problema ka, iiyak ka na lang, o kaya tatakbo ka kung kani-kanino. Ngayon, pag may problema ka, tumatakbo ka na sa Diyos na hindi mo nakikita. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Why? Next, sabi dyan, living a life of faith is what? A lifelong endeavor. Amen na kapatid? Ang pamumuhay mo bilang Kristiyano sa iyong pananampalataya ay napakahabang paglalakbay. Can you hear amen? At habang naglalakbay tayo, si Pastor Gani, ngayon po ay matagal na ako sa ministry, nakaka-experience pa rin tayo ng personal and professional challenges. Now, kung hindi matibay ang iyong pananampalataya, pag dumating na ang problema, sunod-sunod na problema, brothers and sisters, baka bumagsak ka. Kaya ngayon pa lamang, dapat maging malago tayo sa ating prayer life at sa ating pagbabible study. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Pakibasa natin ito. Next po. Next. Spiritual maturity and growth. Everybody, a good leader is committed to their own spiritual growth, seeking wisdom and discernment. They are what? Teachable and open to learning from others. Yan ang pinakamagandang ugali ng isang leader. Ano yon? Teachable. Sabi mo nga, teachable. Tsaka open sa suggestion. Pastor, parang magulo ata yung, hindi, tama yon. Tama ba, kapatid? Ay, ganun ba? Sige, tignan natin ano ang mas maganda. Can you hear amen? Are you teachable? Kapag teachable ka, ibig sabihin, you are a good spiritual Christian leader. Can you hear amen? Amen. Are you still with me? Amen. Malapit na po tayo. Number 6. Nakakasunod po ba? Okay. Number 6, everybody. Servant leadership. Isa pa nga po, servant leadership. Mark chapter 10, verse 45. Sabi ni Lord, for even I, sino nagsasalita? Jesus, the Son of Man, came here not to be served, but to serve others and to give my life as a ransom for many. Take note of that. Si Kristo, ang Panginoong Hesus na nasa langit, pinakamataas, bumaba. Hindi para paglingkuran, kundi ano? Para maglingkod. Kayo po ba naglilingkod sa Panginoon? Eh, mayroon pa siyang isang ginawa, to give my life as a ransom. Kaya mo bang ibigay ang buhay mo para sa Panginoon? Handa ka bang mamatay sa katabi mo? Tingnan mo yung katabi mo. Handa ka bang mamatay para sa Kanya? Eh, hindi ko nga siya kaano-ano, pastor. Look at that. Kung hindi mo kayang gawin, at least naglilingkod ka sa Panginoon. Can you hear amen? Sapagkat pag ginawa mo ito, alam natin na ang buhay natin ay binibigay na rin natin sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Sapagkat si Jesus ay Panginoon ng lahat, pero naglingkod pa rin siya bilang servant. Sabi nga natin, servant. Hinugasan niya ang paa ng mga apostol. Nagawa niyo na ba yan sa inyong buhay? Na mayroong isa dito na marumi ang paa. Halika nga, hugasan ko paa mo. Meron ba? Ang dumi naman ng damit mo. Ubarin mo na yan. Next week, balikan mo. Lalaban ko. May ganun ba? Eh, mag-abot nga lang ng tubig. Bahala siya sa buhay niya. Are you with me, kapatid?
serve the Lord. Maglingkod tayo sa Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba? Sapagkat ang priority ng servant leadership ay i-respect at ilagay ang best interest ng ibang tao, hindi ng kanyang sarili. Amen na kapatid? In the same way na i-empower mo, na a-uplift mo ang isang tao, kaya siya rin po ay naglilingkod na ng tapat sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Are you still with me? Ang paalala ni Apostol Pedro, 1 Peter 5, verse 1, everybody. And now, I have something to say to the elders, mga leaders pong kausap, in your group. I am also an elder. I have seen Christ suffering, and I will share in the glory that will be shown to us. I beg you, look at this. Ano kanyang pakiusap? I beg you to shepherd God's flock, for whom you are responsible. Watch over them because you want to. Not because you are forced, dahil pinilit ka lang, hindi. That is how God wants it. Do it because you are what? Happy to serve. Diba? Narinig niyan, happy serve. Diba? Not because you want money. Sino sa inyo ang gustong maglingkod sa Panginoon? Taas nga ang kamay. Amen? Kahit walang bayad. Gagawin mo yan sa Panginoon. Palapakan nga natin ang ating Diyos na buhay. Because that is what God wants it. Yan ang gusto ng Diyos. Amen po mga kapatid? Hindi dahil pinilit ka lang, not because you are forced, but because you love God and you want to serve God happily. Masaya ka. Verse 3, look at this, napakaganda. Don't be bossy to those people who are in your care. Sabi nga natin, don't be bossy. No? Kasi yung iba, gawin mo yan, gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo to. No? Utos ng utos, bossy. But set an example for them. Then, when Christ, the chief shepherd, returns, anong mangyari? You will be given a crown that will never lose its glory. Palapakan nga natin ating Diyos sa buhay. Lahat ng mga naglilingkod ng tapat, lahat ng mabubuti na naging pastor, tagang pangalaga ng gawain ng ating Panginoon, you will receive a crown pag bumalik na ang ating punong pastol. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me? Gusto niyo po ng corona? Hindi po birong corona ito ha. It is a crown of glory that never lose its glory. Amen mga kapatid? Hindi nawawalan ito ng kinang. So, malaki po ang pagkakaiba ng leader sa boss. Sino po ang gustong maging leader? Taas ang kamay. Hello? Anyone? Thank you sa mga nagtaas. Sino ang gustong maging boss? Taas nga ang kamay. Boss. CEO. Manager. Sino ang gusto? Diba? Leader. Tingnan natin ang pagkakaiba. Look at this. Pag sinabing boss, ang lagi niyang sasabihin ay, go! Utos ng utos. Sinong nahihirapan? Yung mga nagdadala. Tama ba mga kapatid? Pero pag ikaw ay leader, anong sabi niya? Let's go! Diba? Nagtatanggal yan ng damit, nagtatanggal yan ng sleeves niya, at kumakamal yan ng basura, ng putik, para malinis ang buong church. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? One thing to remember, paki-next nga po, picturean nyo na lang, di ko didiscuss lahat yan. A boss commands and a leader asks. Pagka ikaw ay boss, utos ka ng utos. Pero pag ikaw ay leader, nagtatanong ka. Pwede mo bang gawin ito? Kaya mo ba ito? Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Picturean nyo na lamang po. Now, let me tell you this. Kaya lang naman nag-uutos ang isang leader. Ba't nag-uutos si pastor? Kasi may mga trabaho na hindi kayang gawin mag-isa ng isang tao. Can you hear amen? Let me give you an example. Nung si pastor dati umakyat dyan, walang tagahawak ng hagdan. Ano nangyari? Shoo! Lumusot ang paa ni pastor sa bakal na hagdan. Buti hindi nabali. Kung nabali ito, wala na kayong pastor. Are you with me mga kapatid? Kaya lang naman kayo inuutusan kasi kailangan ng tulong. Sabihin sa katabi, tumulong ka para sa gawain ng Diyos na buhay. Shout amen. Be a leader. Can I hear amen? Palapakan nga natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid?
Are you convinced with that? Okay. Next, number 7. Sabi niya, mabilis lang to eh. 7 is decisiveness and vision. Importante po sa isang leader, may plano. Plan A, hindi umubra. Don't worry, plan B. Hindi pa rin umubra, plan C. Amen mga kapatid? Amen po ba? Magandang may plano. Bakit? Sabi ko kanina, pag may plano, exciting ang iyong ministry. Kinari, amen? Amen po mga kapatid. Now, sabi niyo ba, may plano ako, ang ganda ng plano ko. Well, ang ganda talaga ng plano mo. May isang problema lang. Ikaw, ayaw mong gawin yung plano. Amen mga kapatid? Dapat alam mo itong gawin at kailan ito gagawin kasama ang mga kapatiran. Can you hear amen? Amen mga kapatid? Amen. Now, ang point ay, bakit natin kailangan magkaroon ng decisiveness and vision? Bakit? Para makita mo na ikaw mismo ay hands-on, gumagawa doon mismo sa plano na yung ipinanukala. Amen mga kapatid? At sinasama mo ang lahat. Lahat po tayo, ang goal natin ay makapagdala ng isang kaluluwa. Ginagawa po ba natin? Baka kasi hindi pa nakikita ang tunay na vision. Let me tell you, bakit ko ba sinasabi na magdala tayo ng kaluluwa? Para ba dahil dumami tayo? Dahil ba para dumami tayo? Hindi po. Para maligtas ang iyong mahal sa buhay, ang iyong kapamilya, ang iyong kaibigan, at hindi sila maparusahan sa impyerno. Can you hear amen? You get that mga kapatid? Kaya sabihin sa katabi, magdala na tayo. Because we have a clear vision. Tama ba mga kapatid? Pinagtiyagaan ka nga ng Diyos eh. Kaya dapat magtiyaga ka rin sa iba. Are you still with me mga kapatid? Amen. Next, number 8. Sabi ko sa inyo, mabilis lang. Communication and empowerment. Now, ano ang kailangan natin dito? Next po, communicate clearly. Sabi nga natin, communicate clearly. Amen mga kapatid? Mapapangasiwaan mo ang isang grupo, ang isang church, isang workplace o trabaho kapag malinaw ang iyong mga panukala at sinasabi. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Last Sunday, nagpalaro po kami sa mga women's. Palapakan nga natin ang mga women's. Sa kanilang women's fellowship, ang isa sa laro nila ay pass the message. Na? So, marami na po ang nasayahan sa laro at marami rin po hanggang ngayon di pa rin nagpapansinan kasi natalo sila. Bakit? Kasi hindi nagkaintindihan. Ano raw? Dapat malinaw ang communication. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya po sinusulat natin, look at this, anong mga gusto natin ipanukala? You are saved to serve, no? There is a Lord of Lords. You are Macarius. We have a care group. Meron sa kabila, may care group din. Amen mga kapatid? Sinusulat natin sa mga pader, sa mga walls, sa mga pallet, sa PowerPoint, sa TV, memo, sa bulletin boards. Bakit? Para alam mo, malinaw sa iyo ang ating nilalakaran. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Kaya siguro hindi sumusunod kasi hindi malinaw, hindi naiintindihan yung inuutos. Ang tawag doon, miscommunication. Sabi nga natin, miscommunication. Amen po mga kapatid? Ano po bang ating goal sa church na ito? Invest and invite. Again, invest and invite. Pero bakit wala pa rin nagdadala? Nahiya ako, pastor eh. Hello? Wala ka bang birthday? Taas mo nga ang kamay mo. Sinong may birthday rito? Taas nga ang kamay. Hindi ko kayo pagpe-pray. Tatandaan ko yung mga mukha nyo. Sino pong may mga birthday? Taas ang kamay? Hindi po ako pupunta sa inyo. Pakitaas na nga kamay ng mga may birthday. Taas nga ang kamay. Pwede mo bang gamitin yung birthday na yan sa isang buong taon mo, makapagdala ka ng kumpare, ng kaibigan, ng kapamilya. Nay, birthday ko naman eh. Church tayo. Pwede ba yun mga kapatid? Amen po mga kapatid? Or special occasion. Bakit mo ko sasama sa church? Nanganak yung pusa namin eh. Ba't mo ko sasama? Kumita ko ng malaki. Amen mga kapatid? Gawan mo ng paraan. Can you hear amen? In the same way, dapat malinaw sa iyo, ang goal natin ay makapagdala ng maraming kaluluwa upang marami ang maligtas at mapunta sa langit kasama ng ating Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Gamitin mo ang birthday mo. Can you hear amen? Amen po ba? Amen.
Or else, hindi ka talaga nag-celebrate ng birthday for the rest of your life. Are you still with me? Amen. Very effective. Sama ka naman. Birthday ko eh. Pagkatapos, magja-Jollibee tayo. Sasama talaga yan. Can you hear amen? Amen. Next, number 9. Fear of the Lord. A good leader prioritizes God's will above the opinions of others. Mas pinapalagan niya kung ano yung sinasabi ng Diyos kaysa sinasabi ng tao. Amen na kapatid? Bakit? Ang Diyos ang nagbibigay ng guidance sa iyo. Proverbs 1:7. Everybody, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. But fools despise wisdom and discipline. Amen na kapatid? Hindi yung takot ka sa Diyos, yung fear. It is fear with reverence. Ginagalang mo kasi ang Diyos, sinusunod mo yung sinabi niya, kaya natututo ka ng salita ng Diyos. Can you hear amen? Amen mga kapatid? Kayo ba'y nagsusulat ng salita ng Diyos? Kinakabisado nyo ba ito? Ang tanong ay, sinusunod nyo ba ito? And that's the beginning of knowledge and wisdom. Can you hear amen? Amen. And number 10, finally, ay salamat. Everybody, prayer and dependence on God. No? Ang isang mahusay na leader, nagtitiwala lamang siya sa kayang gawin ng Diyos sa kanyang buhay. Amen mga kapatid? Hindi dahil magaling ka, hindi dahil malakas ka. Sabi ng iba, pastor, hindi ako pwedeng maging leader dyan. Bakit? Yung mga tao, tinitingnan nila, dapat may ganito ka. Dapat mataas ang buhay mo. Hindi totoo yan. Sabihin sa katabi, hindi totoo yan. Sapagkat lahat ng bagay na tinawag ng Diyos ay tinawag niya para maging epektibong lingkod ng Diyos. Can you hear amen? Without money, without connection, without any achievements, kaya kang gamitin ng Diyos na buhay. Can you hear amen? Let me show you the last verse. Everybody, tayo po tayong lahat. Zechariah 4:6. Anong sabi ng Panginoon? Not by might, nor by power, but by my Spirit. Sino nagsabi? Says the Lord Almighty. Do you believe that? Hindi dahil malakas ka, connection mo, hindi dahil may kapangyarihan ka, marami kang inuutusan. No. It is by the Spirit of the Lord. Can you hear amen? Amen po ba? Jesus is the good teacher, a good friend, a good man, a good shepherd, and He is looking for good and faithful servant and leaders. Amen mga kapatid? Pwede ka ba? So what's our Macarius challenge, everybody? Next po, be a good servant leader like Jesus. Amen mga kapatid? Isa pa nga po, be a good servant leader like Jesus. So live and lead like Jesus. If you are a leader and you are good, praise and glory belongs to God. Amen mga kapatid? And if you have one, meron kang good na leader, glory to God. Appreciate them. Amen na kapatid? Sapagkat bibihira po ang mga ganyan. And after all, silang ating pamamarisan para pagdating ng araw, naglilingkod tayong lahat sa Panginoon. At abutan tayo ng Panginoon. Sasabihin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Let us pray. Panginoon, salamat po sapagkat tinawag mo kami, ang lahat sa amin, mula sa bata hanggang sa pinakamatanda sa loob ng iglesyang ito upang maging leader. Not just a leader, but a good Christian leader. Mga leader na kilala ka, Panginoon. Mga leader na nag-aaral ng iyong salita. Mga leader na namumuhay ayon sa iyong mga panukala at batas. Panginoon, patuloy po na paramihin po ninyo ang mga good Christian leader sa aming lugar, Panginoon. And Lord, we pray for more care leaders na patuloy mga pong mga ngalaga sa mga tupang pinagkatiwala mo sa amin. Sapagkat hindi po kaya ng iisa lamang. Panginoon, gamitin mo ang bawat isang naririto upang patuloy po na mabigyan ka ng kapurihan sa kanilang paglilingkod without hesitation, without reservation, Panginoon. Na makita nila, we are saved to serve. Anin namin ang mga material na bagay kung kami naman po'y mapapahamak, Panginoon. Lord, salamat sapagkat ipiniligay mo sa aming mga puso ang kayamanang hindi nauubos, hindi nawawala. Ito ay ang buhay na walang hanggan kay Kristo. Kaya naman, O Diyos, hayaan mo na habang kami nabubuhay sa mundong ito, gamitin namin ang
ang aming mga sarili, ang aming buong pagkatao, ang aming katawan sa paglilingkod sa iyo. Lord, narito po ang aking mga kapatid. Nakataas po ang kanilang mga kamay. Lord, you know the desire of their heart to serve you. Lord, speak to them. Speak to their born-again spirit. Tawagin mo sila ayon sa kanilang kakayanan, Panginoon. At gamitin mo sila mightily, all for your glory alone, Father. Holy Spirit, continue to guide each and every one of us. At alam namin na nangusap ka na nga po sa amin. Kaya Ama, maingat namin binabalik sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba in Jesus' name. At lahat ng maglilingkod ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Be a good servant leader like Jesus. To God be all the glory. Are you blessed? Super. So kung kayo pina-bless, pagpalain po natin ang ating gawain through grace giving. Sige po, makakaupo tayo and let's call